Ngunit sa gitna ng pag-aagawan, biglang tumunog ang telepono ni Chides Desvay. TNA. Ako'y naaksidente sa sasakyan papunta sa eskwela. Sa kabilang linya ay ang boses ni Tien Si Nin. Si DCDC at Chides Desvay ay agad na nagbago ang ekspresyon. Daling tanong nila, ano nang nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? May sugat ka ba? Ang boses ni Tien Si Nin ay puno ng pagpipigil. Ako ay ayos lang. Nadala lang ako sa gulat. Agad na nag-utos si Chides Desvay, huwag kang gagalaw. Hintayin mo ako, susunduin kita. Inalo rin ni TDCDC, huwag kang mag-alala. Narito ako, hahanapin kita. Pagkatapos ibaba ang tawag, bumaling sila sa akin. Bago pa sila makapagsalita, pinutol ko na sila. Hindi ko kailangan na ihatid ninyo ako. Ako na lang ang pupunta sa eskwela. Tila may gustong sabihin si Chides Desvay, ngunit hindi na itinuloy. Sa huli ay sinabi lang pagdating mo sa eskwela. Tawagan mo ako. Si TDCDA ay nag-aatubiling sinabi, Sinabi mo na. Pipili ka ng isa sa amin sa araw ng pagbubukas. Huwag mong kalimutan iyon. Tiningnan ko lang sila ng malamig, hindi tumango. At hindi rin sumagot. Ramdam ng dalawa na mayroong hindi tama. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ulit ang telepono ni si Defide. Ang boses ni Tien Si Nin mula sa kabilang linya ay paos na nagsabi. Na natatakot daw siya at sumasakit daw ang kanyang paa. Sa huli, napilitan silang umalis. Si Chides Desvay at si Defide ay lumingon sa akin ng ilang beses. Paulit-ulit na nagpapaalala na tawagan ko sila. Ngunit hindi pa rin ako tumugon kahit isang salita. Sa huli, sumakay sila sa kanya-kanyang sasakyan. Sumakay rin ako sa sasakyan. Pagkaupo ko, bahagyang nag-vibrate ang aking telepono. Pagbukas ko, natuklasan ko na isang mensahe mula kay Tien Si Nin. Nakita mo na ba? Sa isang tawag ko lang. Iiwan ka pa rin nila. Kahit pa maging boyfriend ka nila. Kung patuloy mo akong susuportahan. Pag-iisipan ko. Kung maibibigay ko ang isa sa kanilang dalawa sa'yo. Natawa ako nang mabasa ko ang linyang ito. Itinipa ko ang ilang salita. Hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ang dalawang iyan, kunin mo na silang lahat. Pagkatapos ipadala, agad kong binlock si Tien Si Nin. Sunod ay si Chides Desvay. At si Dene. Sa huli ay itinapon ko ang lumang SD card. Kinuha ko ang bagong SD card mula sa aking bulsa. Una kong inilagay ang numero ng telepono na ibinigay ng aking ina. Ang numero ng taong pinagkasunduan ng aking pamilya. Mula pa noong bata ako. Pinaandar ko ang sasakyan. Ang sasakyan ay tumungo sa direksyon ng airport. Salungat sa direksyon ng dalawang iyon. Mumiti ako habang tinitingnan ang mga tanawin sa labas ng bintana. Sa pagkakataong ito, magsisimula ako ng isang ganap na bagong buhay. Sa sandali na lumipad ang eroplano, naisip ko ang nakaraan na tapos na. Ngayon na ang oras upang simulan ang aking bagong buhay. At sa bahagi ng buhay na ito, walang partisipasyon sina Chides Desvay at si Defide. Habang ang eroplano ay papalipad pa lang sa ibang lugar. Sina Chides Desvay at si Defide ay nakatayo sa harap ng gate ng Ho University. Hawak sa kamay ang mga bulaklak. Ang kanilang mga mukha ay lalong nagiging madilim. Hindi pa rin nila nakikita ang sasakyan ni Defide. Ang kaba sa kanilang puso ay lalong lumalaki. Hindi nila alam kung bakit. Pareho nilang nararamdaman ang isang malabong pangamba. At ang pakiramdam na ito ay lalong kumakalat. Isang biglaang ideya ang pumasok sa kanilang isipan. Siguro ayaw niyang tanggapin ang kanilang pagtatapat. Siguro. Nagbago lang siya ng ibang daan papasok sa eskwela. Halos hindi nila kayang isipin ang posibilidad na hindi maaaring mangyari. Maraming bulaklak ang nakasalansan sa kanilang likuran na umaakit ng atensyon ng maraming estudyante. May ilan pang ang curious na kinunan ng litrato at ipinost sa forum ng eskwela. Ang bagong dating na magaganda. Sa unang araw ay gumawa na ng gulo. Sino kaya ang gustong ligawan? Naku, sino kaya ang maswerte? Huwag kang magsalita.
Pareho silang may kanya-kanyang ganda. Ang isa ay malamig at mapagmataas. Ang isa naman ay masigasig at malaya. Hindi kaya pareho silang nanliligaw sa iisang lalaki. Hanggang ngayon ba ay nasa gate pa rin sila ng eskwela? Kailangan ko ring pumunta at tingnan. Pagkatapos makita ng lahat ang post sa forum. Nagmadali silang pumunta para manood. Ang mga tao sa paligid ay lalong dumarami. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao sa paligid. Tila gusto malaman ng lahat kung sino ang maswerteng lalaki na liligawan ng dalawang magaganda. Tives and Vi ay hindi na mabilang kung ilang beses nang tumawag. Ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Ang mukha ni CDC ay kasing itim ng kaldero. Binlock na niya ako. Hindi na natin siya makontak. Galit niyang hinawakan ang telepono. Na tila gustong durugin ito. Malinaw na ang mga mata ni TDFV ay puno rin ng lamig. At sa loob noon ay ang pagkayamot na hindi maitago. Tama. Hindi pa tayo nakaranas ng ganitong sitwasyon. Imposibleng hindi niya tayo makontak. Sigurado akong may nangyari sa kanya. Ang lahat ng bulaklak at regalo na inihanda nila noon ay basta na lang nila itinapon sa lupa. Hindi na nakapagpigil si TDFV. Nagmadali siyang umuwi. Si TFV ay nagmamadali rin na hanapin ako sa eskwela. Ang pinto ng bahay ni MV2 ay muling kinatok. Ngunit ngayon ay matagal bago may magbukas ng pinto. Hindi ako kundi ang katulong sa bahay. Magandang araw po, Yunus. May kailangan po ba kayo? Hindi nakita ang anino ng ibang katulong. Kumunot ang noo ni TDFV at matagal na hindi nakapagsalita. Sa huli ay nagsalita siya. Nasa bahay ba si Min? Habang nagsasalita ay tiningnan niya ang loob ng bahay. Ngunit hindi nakakita ng anumang gamit o bakas ko. Tiningnan niya ang buong kwarto ngunit walang nakita. Naguluhan ang katulong. Emma Tidet. Kaninang umaga ay umalis na po ang binata kasama kayo. Paano po siya mapupunta dito? Bahagyang si TDFV at nagtanong ulit. Nasa bahay po ba ang mag-asawa? May gusto lang po akong itanong sa kanila. Pagkaalis ninyong dalawa, pumunta na po ang mga amo sa kanilang business trip. Wala po sila dito. Pwede niyo po silang tawagan. Ang katulong ay sumagot ng tapat. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Tumingin ng malalim si TDFV, puno ng pag-iisip. Kung makakatawag lang sana siya. Nasabi niya sa sarili. Tila may pakiramdam ng pagkawala. Hindi kaya ayaw talagang tanggapin ni Min ang kanilang pagtatapat. At sinusubukan silang iwasan. Natapos na namin ang problema ni Tianse Nin. At ginamit namin ang pinakamabilis na bilis papunta sa paaralan. Para maghanda. Ngunit huli na kami ng isang hakbang. Konti na lang. At nakapagpaliwanag na sana kami. Pagod na bumalik si TDFV sa eskwela. Sa kabilang banda naman, si TDFV ay hindi rin mas maayos. Pumunta siya sa iba't ibang lugar para magtanong kung mayroon bang nakakakilala sa akin. Ngunit lahat ng nadaanan niya ay umiling. May ilang mababait na kaibigan na nagsalita. Hindi maganda ang paraan ng paghahanap mo ng ganyan. Tanungin mo ang mga estudyante. O kaya pumunta ka sa opisina ng Academic Affairs at magtanong. Para tignan nila sa sistema. Hindi naman magtatagal. Si CDC ay masyadong nagmamadali kaya nalilito na siya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Napakabobo niya. At gumamit siya ng ganong katangang paraan para maghanap ng tao. Pagkatapos makatanggap ng direksyon, nagmadali si CDC papunta sa opisina ng Academic Affairs. Hinanap niya ang guro na namamahala ng academic records. Ma'am, ang boyfriend ko ay bagong estudyante rin sa eskwela. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya makontak. Gusto ko pong magpatulong na tignan kung nakapag-enroll na siya. Nag-alangan ang guro sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos sabihin ni CDC na pwede siyang mag-donate ng library, nakangiting pumayag ang guro. Ilang beses niyang hinanap sa sistema. Ngunit hindi niya mahanap ang aking pangalan. Wala rin siyang nakitang may kaparehong pangalan sa akin.
Sa pagkakataong ito ay nakaramdam na rin ang pagdududa ang guro. Estudyante. Sigurado ka bang iyon ang pangalan ng boyfriend mo? Ithminhe. Hindi ka nagkakamali? Itinuro niya ang pangalan sa screen at paulit-ulit na kinumpirma. Nagmadaling tumango si Fide. Opo, paano kung makakalimutan ang pangalan niya? Sa puntong ito ay nagsimula ng maguluhan ang guro. Hindi niya namalayan na sinuri niyang muli ang listahan ng mga bagong estudyante. Ilang beses niyang hinanap. Pati si Fide ay hindi na mabilang kung ilang beses nang tumingin. Inaasahan ko na magko-conclude na. Estudyante. Ang sinasabi mo ay hindi estudyante sa eskwela namin. Walang pangalan na ganyan sa mga estudyante na tinanggap namin ngayong taon. Wala ring ganyang tao sa mga nakaraang taon. Hindi maaaring magkamali ang sistema. Hindi kaya niloloko ka ng boyfriend mo? Kung totoong niloloko ka, kailangan mong mag-report sa pulis. Nang marinig ang mga salitang ito, pakiramdam ni Fide ay tinamaan siya ng kidlat. Ang tunog ng kulog ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ano ang narinig niya? Hindi ako tinanggap ng hoy, kaya saan siya pumunta? Sa mga grado niya. Kahit saan siya pumunta ay priority siyang tatanggapin. Siguradong hindi siya bumagsak sa pagsusulit. Ano ba talaga ang nangyari? Sa isang sandali, pakiramdam ni Fide ay parang kalawang na ang kanyang utak. Hindi na siya makapag-isip. Sa pagkakataong ito, natanggap ni Fide ang balita. Nagmadali rin siyang pumunta. Naglabas siya ng kakaibang malamig na aura. Na walang sinuman ang nangahas na lumapit sa kanya. Gusto ng lahat na lumayo sa kanya ng libo-libong milya. Kumusta? Malamig niyang tanong. Malinaw na hindi maganda ang kanyang nararamdaman. Ang galit ay nagsisimula ng umakyat sa kanyang puso. Umailing si Fide at isinalaysay ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang talas ng mga mata ni Fide ay bahagyang nakapikit. Saan na kaya siya pumunta? Gusto niya na ba kaming iwanan? Hindi napigilan ng dalawa na isipin ito. Hirap tanggapin ni Fide. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumuha. Pakiramdam niya na hindi siya makatayo. Hindi rin maayos si Fide. Sa daan papunta sa eskwela, inisip niya ang lahat ng posibilidad. Inisip pa nga niya na nagsiselos lang siya dahil sa galit. Ngunit hindi niya naisip na iiwanan ako sila. Makalipas ang ilang sandali, pareho nilang naramdaman na hindi nila matanggap ito. Mayroong isang sandali na naisip ng dalawa. Kung dahil ba pinipilit nila ako ng masyado. Kaya ako naging ganito. Ngunit pagkatapos, pinuto ng isang lalaki ang kanilang pag-iisip. Mayroong isang lalaki sa gate ng eskwela na pinupulot ang mga regalo at bulaklak ninyo. Sabi niya ay kilala niya kayo. Puntahan niyo na. Umuulan na. Kung mabasa kayo at magkasakit, hindi maganda. Nang marinig ito, nagkatinginan si Fide at si Fide. Nakita ng dalawa sa mata ng bawat isa ang kagalakan at excitement. Hindi na maitago ni Fide ang kanyang kagalakan. Nagmadali siyang lumabas patungo sa gate ng eskwela. Sumunod si Fide sa likod. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi mapigilan na bumilis. Si Tesmin kaya iyon? Ang dalawa sa kanilang puso ay mayroong isang ideya. Hindi maaari. Siguro ay nagbibiro lang talaga siya sa kanila. Hindi parehong eskwela, hindi bale. Basta't tanggapin niya pa rin ang kanilang pagtatapat. Ang dalawa sa kanilang puso ay sabay na nag-isip. Habang papalapit sa gate ng eskwela, ang puso ni Fide ay kumakabog ng malakas. Tensyonado rin si Fide at hindi na niya makayanan. Hanggang sa ang lalaki sa gate ng eskwela na maihawak na 2 bulaklak ay lumingon. Pareho silang natigilan. Bakit siya? 27. Bakit ka nandito? Nasaan si Min? Sabay na nagsalita si Fide at si Fide. Si Nin ay basang-basa dahil sa ulan. Ngunit sinusubukan pa rin niya na gamitin ang kanyang katawan para takpan ang ulan. Hindi niya hinahayaan na mabasa ng ulan ang bulaklak at regalo sa kanyang kamay. And Fide, sa wakas ay dumating din kayo.
Iingatan ko ang mga regalo para sa inyo. Nasaan si Min eh? Bakit hindi pa siya dumarating? Matagal na akong naghihintay dito. Ang kanyang payat na katawan ay hinampas ng hangin at ulan. Ngunit nagpakita pa rin siya ng isang pagiging matatag. Sayang lang, walang gana ang dalawa para mag-enjoy. Si Tsi ay walang pakialam na sumagot. Hindi namin kailangan na ingatan mo ang mga iyan. Umuwi ka na. Hindi na darating si Min eh. Tiningnan ni Tsi ang mga bulaklak na nakakalat sa lupa. Desperado niyang sinabi, hindi inaasahan ng dalawa na magiging ganito ang resulta. Ang lahat ng inaasahan sa kanyang puso ay biglang nawala. Pareho nilang naramdaman na hindi komportable sa kanilang puso. Sa puntong ito, wala na silang gana para aliwin si Nin. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Nakikita siyang nakangiti at inaaliw sila. NSV, huwag kayong malungkot. Hindi pa lang naiisip ni Min eh. Siguro pagtagal ay maiintindihan din niya. Tignan ninyo, ang ganda ng mga regalong inihanda ninyo. Siguradong magugustuhan ng mga lalaking katulad ko. Magugustuhan din ni Min eh. Sayang lang at ang mga salitang ito ay hindi na pinapansin ni Naghi at Tidesdvi. Noong araw, ayaw nilang hayaan na masaktan kahit kaunti si Nin. Ngunit ngayon, nang makita nila na nabasa siya sa ulan, hindi sila nakaramdam ng awa. Hindi niya magugustuhan. Walang pakialam na sinabi ni si David. Lumaki sila kasama niya mula pa noong bata sila. Paano nila hindi maiintindihan ang kanyang ibig sabihin? Ang kanyang ganitong pag-ugali ay malinaw na isang pagtanggi. Para lumayo sa kanila ay binago niya ang kanyang application. Ngunit hindi niya sinabi sa kanila. Hindi ba malinaw ang aksyon na ito? Napayuko rin si David eh. Ang buong katawan niya ay nagpapalabas ng malungkot na aura. Siguro ay nagkamali sila ng hakbang. Akala nila na kung magiging mabuti sila kay Nin. Magsiselos ito at makikipagkumpetensya kay Nin. At mag-iisip ng malinaw. Magdedesisyon kung sino ang liligawan. Hindi nila inaasahan na ayaw niya. Kapwa sina Tidesdvi at si David ay puno ng kalungkutan sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Nin ang dalawang kahon ng regalo. Naglabas siya ng isang relo at isang singsing mula sa loob. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Mariin niyang sinabi, hindi ako gusto ni Min. Pero nandito ako, gusto ko kayong dalawa. Napakagaling ninyo. Hindi ko lang nakikita. Hindi niyo ba nakikita ang mga tao sa paligid ninyo? Hindi rin naman ako masama. Hindi alintana ni Nin na nababasa na ng ulan ang kanyang damit. Nagsalita siya ng malakas. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw sa buong campus. Sandaling natahimik ang buong campus. Kabilang na sina Tidesdvi at si David. Bahagyang iginiit ni si David ang kanyang labi sa tono na parang nagbibiro. Nin. Hindi ka nagbibiro, di ba? Huwag kang magbiro. Kunin mo na ang mga regalo. Hindi ito para sa'yo na suotin. Tinitigan ni Tidesdvi ang mga kamay ni Nin. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gustong gupitin ang mga kamay na ito. Sino ang nagpahintulot sa'yo na isuot ang mga ito? Hubarin mo yan. Huwag mo akong subukan na magalit. Hindi yan sa'yo. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig na kamay at pulso ni Nin. Sinamantala niya ang pagkadulas dahil sa ulan. Malakas niyang hinubad ang gamit na isinuot. Natigilan si Nin. Bakit ganito? Sa isang iglap, tumulo na ang kanyang luha. Humihikbi si Nin. Pasensya na. Pasensya na. Hindi po yan sakin. Alam ko na kay Min iyan. Nagkamali ako ng intindi na gusto niyo ako. Nag-assume lang ako ng sobra. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat dahil kinuha ko ang mga gamit ni Min. Akala ko tinanggihan na kayo niya. Akala ko magkakaroon ako ng pagkakataon. Hindi ko inaasahan na isa lang itong pagmamahal na hindi nasusuklian. Mapait na tumawa si Nin, saka tumakbo habang umiiyak.
Gayunpaman, nakatakbo siya ng ilang metro. Ngunit hindi pa rin niya naririnig ang mga yabag na humahabol. Sa pagkakataong ito ay natakot na talaga siya. Akala niya, sina Kives DFV at si DFDC ay tuluyang nahulog na sa kanyang mga kamay. Iniisip niya na mahal siya ng mga ito nang hindi mapigilan. Ngunit bakit ganito? Malinaw. Nainiwanan na sila ni Discipline sa araw ng kanilang nakatakdang pagtatapat. Bakit ganoon pa rin nila kamahal ang lalaking iyon? Mayroon kay Dasmin ang lahat. Bakit hindi makuha ni Tien Nin ang gusto niya? Tumayo si Tien Nin sa tabi ng lawa na walang tao sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman niyang nawawala siya. Ito ang unang araw niya sa eskwela. Hindi siya nag-ingat kaya naligaw siya. Ngayon ay nakalimutan na niya kung nasaan ang pangunahing daan. Bakit pati ang daan ay pinaglalaruan ako? Galit na sinipa ni Tien Nin ang isang puno sa tabi niya. Ngunit dahil madulas ang daan dahil sa ulan. Hindi siya nag-ingat kaya nadulas siya. Ang kanyang inayos na imahe ay nagulo. Galit na galit si Tien Nin kaya gusto na niyang umiyak. Nasaktan siya habang nakahiga sa lupa. Matagal bago siya nakatayo. Bakit nila gusto si Desmond ng ganoon? Kahit ganito na, mahal pa rin nila siya. Ang estado, pera at ang pagmamahal ng mga magulang sa isa't isa mula pagkabata. Mayroon na siya ng lahat. Bakit hindi niya maibigay sa akin? Kahit sina Kides DFVOD lang. Bakit kailangang tratuhin ako ng ganito? Sa puso ni Tien Nin, ang sama ng loob ay lalong tumataas. Humigpit ang kanyang hawak sa kanyang kamay at malakas na sinuntok ang puno. Dumugo ang kanyang mga daliri. Hindi niya ito pinansin. Ngunit sa sandaling ito, sina Kives DFV at si DCDC ay maingat na ibinabalik sa kahon ang pamana ng kanilang pamilya. Hindi nila naisip na tatanggapin si Tien Nin. Kay Tien Nin, pakiramdam lang nila ay naaawa sila. Higit pa rito, ginamit lang nila siya para inisin ako. Ngayon na wala na ako dito. Hindi na kailangang tratuhin siya ng mabuti. Bukod dito dahil sa kanya. Hindi ko napili kung sino. Kapwa sina Kides DFV at si DFDK ay nagkatinginan. Nakita ng dalawa ang hindi pagkakagusto sa mata ng isa't isa. Kung hindi nila ginawa ang kasunduan na iyon, siguro ngayon ay nasa kanila na ako. Hindi tulad ng ngayon, na hindi nila alam kung saan ako nagpunta. Biglang nagsalita si Kides DFV, alam ni Teacher Lu. Nang marinig ito, agad na nag-angat ng ulo si DFD. Si Teacher Lu ang kanilang teacher noong high school. Siguradong alam niya kung saan ako nag-aral ng kolehiyo. Nagmadaling binuksan ni Kides DFV at si DFDC ang kanilang telepono. Hello, Teacher Lu. Ako ito, si Kides DFV. Gusto ko lang itanong kung saan nag-aral si Min. Nagulat ang guro sa kabilang linya. Kayong tatlo ay halos magkasama araw-araw. Hindi niyo ba alam kung saan siya nag-aaral? Bahagyang natahimik si Kides DFV at medyo nahihiya. Hindi masyadong nag-isip si Teacher Lu. Ipinagmamalaki niyang binuksan ang kanyang bibig. Si Min ang may pinakamahusay na marka. Pumasok siya sa Peking University. Nang makatanggap ang paaralan natin ng abiso, nakaramdam rin kami ng kaunting pagtataka. Bakit hindi siya nanatili sa kasama ninyo? Ngunit ang mga bagay ay naging pinal na. Hindi ninyo kami tinanong noon. Inakala rin namin na alam ninyo. Kaya malinaw na rin sa amin. Tignan ninyo sa group chat. Noon ay nagpadala rin kami ng listahan ng mga nakapasa. Tignan ninyo, malalaman ninyo agad. Pagkatapos marinig ito, agad na binuksan ni DCDC ang group chat. Maingat siyang naghanap. Pagkatapos magpasalamat ni DFV, ibinaba niya na ang telepono. Totoo nga na sa listahan ng mga nakapasa. Ang pangalan ko ay malinaw na nakasulat na papasok sa Peking University. Sa isang iglap, natigilan ang dalawa. Peking University. Napakalayo nito sa lungsod na ito. Libo-libong milya ang layo. Paano niya napili ang lugar na iyon? Malinaw na bago pa man ay sumusunod siya sa kasunduan. Napiliin ang Hozi. Kaya bakit bigla siyang nagbago?
Kapwa sina Kides V at CDCDC ay nakita ang pagkalito sa mata ng isa't isa. Hindi kaya matagal na niya pinlano na lumayo ng tuluyan sa kanila? Ngunit bakit ganito? Hindi kaya wala siyang nararamdaman para sa kanila? Siguro siya lang ang makakasagot sa tanong na ito. Kung siya iyon, siguradong sasabihin niya sa kanila. Siguro dati ay may nararamdaman siya. Kahit siguro gusto niya sila. Kaya lang ang pakiramdam na iyon ay sinira nila mismo. Walang lalaki ang makakatanggap ng pagtataksil ng isang malapit na kaibigan. Kahit na magkaibigan lang. Itinuring ko na rin na mayroon akong medyo magandang ugali. Binigyan ko sila ng napakaraming pagkakataon, ngunit hindi ko inaasahan na ang dalawang taong palaging nakatayo sa panig ko dati ay magdedesisyon na pumili ng iba. Pagkatapos huminga ng malalim, kailangan ko na ring sumuko. Nang makababa lang ako ng eroplano, nakita ko na ang isang babae na may hawak na karatula na sumundo sa akin. Ang babae ay napakaganda. Ang kanyang mga mata ay espesyal, asul na parang langit. Malinaw na ang kanyang hitsura ay isang half-breed. Matangkad at mahaba ang kanyang binti. Ang kanyang katawan ay maganda at sexy. Hindi kaunti ang natulala sa kanya. Ithminhe. Lumapit siya sa akin. Nang marinig ko siyang tawagin ang aking pangalan ng seryoso, bahagya akong napangiti. Sa sandaling ito, medyo nagulat ako. Ako si Eunlin, ang iyong fiance. Kinuha ni Eunlin ang maliit na maleta sa aking kamay. Nagpakilala siya. Pagkatapos ay tinawag niya ang driver ng pamilya. Nailipat ang lahat ng aking gamit sa sasakyan. Hinayaan ko lang si Eunlin na dalhin ako. Nang maramdaman ko ang malamig na hangin ng hilagang lungsod, hindi ko sinasadya na hinila ang aking mga balikat. Bigla akong natauhan. Sigurado akong hindi ako nagkamali ng taong nakilala, di ba? Siya ba talaga ang fiance na binanggit ng aking ina? Nang lumabas lang ang tanong, ibinalot niya ang aking coat sa aking katawan. Napakamaalaga niya. Inisip ko na siguradong hindi ako nagkamali. Parang sa lamangkero si Eunlin na naglabas ng isang litrato. Ipinakita niya ito sa aking harapan. Kinuha ko ito at nakita ko sa litrato ay ako. Mayroong kaunting bango ng pino mula sa kanya. At ang init mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, medyo nahihiya akong ngumiti. Pasensya na, hindi ko dapat pinagdudahan. Okay lang. Pumunta na tayo sa eskwela. Nakiramay si Eunlin at bahagyang umiti saka nagpatuloy sa pagsasalita. Nag-aaral ako sa Departamento ng Pamamahala ng Pananalapi. Sa paaralan ng ekonomiya ng Peking University. Isang taon ako mas matanda sa inyo. Kung mayroon kang kailangan na tulong, hanapin mo lang ako. Pagkatapos niyang magsalita, binuksan niya ang EHC code sa kanyang telepono. Idagdag mo ako bilang kaibigan. Nagmamadali akong tumango. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scan ng matagumpay. Dinala ako ni Eunlin sa ilalim ng dormitoryo. Sinabihan pa niya ang driver. Nailipat ang lahat ng aking gamit sa loob ng dormitoryo. Hindi pa ako nakakatanggi. Siya mismo ang nag-ayos ng lahat, pati na ang kama. Pinansin pa niya ang mga kulang na gamit. Agad niyang sinabihan ang mga tao na bilhin ito. Medyo nagulat ako sa kanyang pag-aalaga. Sobrang maalaga talaga siya. Nang makita ko ang abalang likod ni Eunlin, pakiramdam ko ay siya talaga ang aking girlfriend. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, natauhan ako. Ganito ang aking pag-iingat. Sa aking karanasan noon, hindi ko na gustong ibigay ang aking puso. Ang ganito sa ngayon ay napakagandang totoo. Salamat ngayon, Senior. Pagkatapos ay ililibre kita. Magalang akong nagpasalamat. Napansin ni Eunlin ang paglayo sa akin. Bahagya siyang tumawa. Sige, sagot niya. Humiga ako sa kama at nakatulog ng mahimbing. Habang sina Kives Dintv at si Dv ay hindi makatulog. Dahil wala na ako sa hall. Ang lahat ng bagay dito ay tila hindi nakaakit-akit. Tinanggihan ni Dv ang lahat ng aktibidad ng klase. Kahit ang nalalapit na pagsasanay militar ay naghanap rin siya ng paraan para humingi ng leave. Tumayo siya sa balkonahe at tumawag kay Kides pangalawang ginoo.
Hello, Papa. Gusto kong lumipat sa Peking University. Sandaling natahimik ang tao sa kabilang linya. Pagkatapos, tumunog ang ingay ng mga kuko. Tires NSV. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ang kolehiyo ay hindi high school. Hindi ito. Na kung saan mo gusto pumunta ay pupunta ka. Huwag kang maging walang muwang. Hindi ako papayag. Alam mo na sa estado ng pamilya Gilid. Bawat kilos mo ay kailangang mag-ingat. Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa paglipat ng eskwela. Maliban na lang kung titigil ka sa pag-aaral at mag-retake. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba niya na ang telepono. Ayaw ni Tides, Papa, na pumili siya. Sa impluwensya ng pamilya Gilid. Hindi rin niya maaaring impluwensyahan. Basta't sa loob ng 2 lalawigan pa ay okay lang. Ang Peking University ay masyadong malayo. Hindi rin makakatulong ang impluwensya ng pamilya Gil. Alam na ni Tides Ditsvay ang resultang ito. Wala siyang kaunting pagkadismaya. Ang tawag na ito ay hindi para magtanong ng opinyon, kundi para magbigay ng abiso. Kasabay nito, si Tides ay napunta rin sa parehong sitwasyon. Galit na pinagalitan siya ni Papa. Si Desi, akala mo ba ay bata ka pa na 3 taong gulang? Ngayon ay pupunta sa lugar na ito. Bukas ay gusto pumunta sa ibang lugar. Ang kolehiyo ay hindi biro. Kung ikaw ay ganito, nakapasok ka sa Hodi. Dahil nagdasal ng husto si Papa sa Diyos. Hindi papayag si Mama at ako. Alam namin na gusto ninyo pumunta sa Peking University dahil kay Mins. Pero hindi pwede. Lumayo siya ng ganito para iwanan kayo. Kalimutan niyo na siya. Hindi ako tutulong. Kung gusto mo talagang pumunta, hanapan mo ng paraan. Huwag kang lumapit kay Papa at Mama. Ang mga mata ni Desi ay puno ng kalungkutan. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Kung tungkol naman sa pagpasok sa kung anong eskwela. Para sa kanila ay hindi na mahalaga. Noong araw, iniisip nila na gusto ko ang Hodi. Kaya dinala nila ako sa gate ng eskwelahan na ito para kumuha ng litrato. At nagpa siyang mag-aral dito sa kolehiyo. Hindi ko inaasahan na para takasan sila. Kaya kong magdesisyon biglaan ng ganito. Halos hindi nakatulog si Tiret Ditsvay at si Disi ng buong magdamag. Kinabukasan, dapat na sana silang sumali sa bagong meeting ng mga estudyante kasama ang kanilang mga kaibigan. Ngunit nagpunta sila sa opisina ng mga guro. Nang dumating sila doon, kumunot ang noo ng guro sa opisina at nagtanong ng paulit-ulit. Hindi ba maganda ang Hoe? Bakit gusto niyong huminto sa pag-aaral? Ang mga pagsusumikap ninyo sa mga nakalipas na taon. Hindi niyo ba gustong sayangin? Kailangan ninyong maunawaan na pantay lang ang Ho at Peking University. Pareho lang ang pag-aaral sa anumang eskwelahan. Bukod dito, mas angkop dito para sa inyong paglago sa hinaharap. Gumastos ang guro ng maraming pagsisikap para panatilihin ang 2 gintong estatwa. Gayunpaman, malamig na nagsalita si Tireth Ditsvay. Sa view ko, kahit anong eskwela ay madali lang. Wala siya dito. Kaya hindi ko kailangang manatili. Sumagot rin si T. David. Ako rin. Isang entrance exam lang ito sa kolehiyo. Basta magsumikap lang ng kaunti ay ayos na. Ayaw ko siyang iwanan. Nag-aalangan ang guro sa opisina. Sa sandaling ito, si Tian Nin ay nakatayo sa labas ng pinto. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, akala niya na ngayon ay silang 3 ay nasa hall. Ako lang ang wala. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ngunit hindi niya inaasahan na hihinto sila sa pag-aaral dahil sa akin. Huwag gilas nesvay. SEDC, maaari bang hindi kayo huminto sa pag-aaral? Ayaw ko kayong iwanan. Tignan niyo rin ako. Maaari ba? Pakiusap, huwag niyo lang makita si Min. Malinaw na hindi rin ako nagpapahuli sa kanya. Malinaw na mahal ko kayo ng higit pa. Matatag na sumigaw si Tian Nin. Pagkatapos marinig ni Tidef Ditsv at si Disi ang mga salitang ito. Ang kanilang mga mata ay puno